Binatikos daw po ni Senador Alan Cayetano ang dating Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Pampilo Lacson, at inakusahan siya ng whitewashing sa mga nakaraang investigation. Pinasaringan din niya ang kasalukuyang Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo matapos sabihin kailangan ang mga bagong ebidensya bago magsagawa daw po ng isa pang pagdinig. Hindi daw po makakaapekto sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa pagpapatuloy daw po ng flood control investigation. Yan. Binabanggit po ito ni Senador Alan Peter Cayetano. Ay, tindi no. Narinig ba yung live ni Senador Alan? Ano sabi? Sabi niya, gusto niyo hubang magpa-puti? Oo. Yung isang live. Pasaring siya, no? Gusto niyong pumuti. Gusto niyo ba niyang puputi? Ayun nga. Punta kayo ng Senado, marami doon nagwa-whitewash doon eh. Pagka whitewash ba, pumuputi? White eh. Mula sa salitang white, ano? Sabi po ni Senador Alan, posibleng ma-overshadow daw po ng impeachment proceedings ang flood control investigation. At binibigyang diin niya ang mga di umano'y pagkalugi sa flood control controversy ay umaabot daw po sa malaking halaga. Hindi naman siguro malulugi. Nawala na talaga, hindi tayo nalugi dun. Wala. Napagnakawan ho yun. Nakaw talaga. Nakaw ho yun. Ano, ha? At nananawagan para po sa pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Binatikos daw po ni Senador Alan Cayetano ang dating Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Pampilo Lacson, at inakusahan siya ng whitewashing sa mga nakaraang investigation. Pinasaringan din niya ang kasalukuyang Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo matapos sabihin kailangan ang mga bagong ebidensya bago magsagawa daw po ng isa pang pagdinig. Update pala ito doon sa ano. So, paano na nila pagkasabayin? Halimbawang merong impeachment, ibig ba sabihin nyo, doon na tayo focus lahat at hindi na imbestigahan itong flood control? Hindi naman pwedeng pagsabayin. Dahil isang kapulungan lang sila eh. Ganon? Oo. Sinasabi, ang gusto lang sabihin natin dito ni Senador Alan, kung magpo-focus kayo sa impeachment, dapat huwag nyo pa rin baliwalain ng Blue Ribbon. dapat Blue Ribbon. schedule pa rin. Yes. Nako. Yun po siguro ang dapat. At ngayon ay isa daw po sa pinagtatalunan yata noong isang araw ng prosecution team at saka ng defense team ay papayag daw, kasi parang hinihiling yata ng prosecution team na na payagang ipakita ang mga dokumento ng SALN na VP Sara bago siya nagsimulang Vice President. Wala pa siya. Wala pa raw siya. siyang sa pwesto. Wala pa siya sa pwesto. Ang sabi nung depensa, hindi pwede yan. Dapat magsimula tayo nung taon na siya ay Vice President na. Kasi ang ini-impeach ninyo ay ang kanyang posisyon bilang Vice President. Hindi yung dati. Oo nga. Ang sabi naman ng prosecution, hindi. Kasi dapat i-establish niya natin Kung paano lumaki. Mula doon sa mga taon na hindi pa sa Vice President para na sa ganun makita natin ang paglaki ng kanyang yaman na dineklarado sa Statement of Assets and Liabilities. Ewan ko lamang, sabi yata naman ng Senate Secretariat, sila ang magdedesisyon. Yes. Kung ano ang magiging desisyon, kung papayagan ba o hindi. Kung anong diskarte. Kasi ini-establish ata ng prosecution team, anong say no? Kung sinimulan tayo nung sa Vice President na, hindi natin anya na-establish kung saan mula sa magkano tinaas. Diba? Yun ata ang kanilang ipinupunto sa bagay na yan. At isa din daw sa mainit din ang pinagtatalunan ay ang mahiwagang box. Kahon. Oho. Ang kahon yata yun laban o bawi. Kasi yun daw kahon na yun, di ba? Pinagtalunan ata yun doon sa pagdinig ng kamera pa lang eh. Sa BIR. Yung dokumento po na galing sa BIR na halos ilang kahon, kung ito daw ba ay papayagang mabuksan. Di ba tinutulan ng depensa yan doon sa Committee on Justice pa lamang at hindi pinayagan.
sa Committee on Justice na ito'y buksan. Pati yung BIR. Yun na nga, pati BIR. Pati BIR, Oo. tumutol. Yun, oh. Kasi may lalabag din silang batas. Kasi sabi ng BIR ata, nung commissioner, kayo mag-decide yan. Nagbotohan ata sila sa punto na yon. Oo. At ito naman ata ay ipapasok din nila doon sa impeachment trial, Nelson, para tatanggapin ba, papayagan bang buksan ito o hindi. Kaya nga. Yun. Eh, mukhang sabi naman nung isang nakakita dyan, Nung ano? ang sabihin nakakita nung nakapag-analyze, Nung dokumento? mukhang itong box na ito ay Aha. parang matutulad dun sa envelope na ayaw pabuksan sa impeachment ni Dating Erap. Pangulong Erap. Ito ang makabagong brown envelope na yan. Yes. So, baka daw Ganun ba? matulad doon. Kung hindi mo pabubuksan, maglalabasan kami magwo-walk out kami at kami Baka- magpupunta na ng EDSA. Pagka pupunta ka ng EDSA, sino tatanggalin yung presidente? Ganun ba? Oo nga, no? Oo, kasi... Siyempre, hindi sila papayagan. Kasi Oo nga. iba yung presidente Oo, ngayon. oo. noon, President Erap. Erap ang presidente. Presidente. Oo, ngayon ngayon. ay vice president. Hindi naman po pwedeng, nga, no? di ba, pilitin mo bumaba yun. Alam ka Impeachment namang- nga eh. So, yan ang tinataya. So, tignan din natin, kung ano po mga mangyayari. So, yan lamang po yung nakikita nating update. At mukhang i-extend pa yata yung pre-trial conference. Aha, hindi pa Mukhang, natapos? hindi pa tatapos eh. Umahaba ng umahaba kasi. Kasi, Jen, Oo. kanina, nag-submit pa ng dagdag na pangalan ng prosecution ng ihaharap na testigo eh. Yun na nga. Alam mo ba kung anong pangalan ng isa? Nako, sikat na sikat yan. Mary Grace Piatos. Kasi matagal nang hinahanap si Mary Grace Piatos eh. Ay, ibig ba sabihin, nakita nila yan? Si Mary Grace Piatos? At magsasabing, ako po, si Mary Grace Piatos. Baka yun ang sinasabi sa mga surprise witness. Surprise! Kasi pinayagan na ngayon ang paglabas ng surprise witness, ha? Hindi, inilistan nila ito eh. Oo nga. Ang problema dyan, kung Mary Grace Piatos yan, hindi mo ngayon ma-identify kung sino talaga yan. Yun na nga. Kasi alias yan, di ba? Oo. Kasi dalawa chichiri. Mary Grace at saka yung kainan niya, di ba? Ensemada yung isa. Isa iba ba isa? Di ko lang alam, ha? So, bagay, strategy ito ng prosecution. No? Alam mo naman, habang wala pang, hindi pa umuusad ang impeachment, hindi pa nagsisimula yung proper trial, asahan na ho natin na ito ay meron ding, kung tawagin ay labanan ng publicity. Siyempre. Oo. Public perception. Parang panahon ni Corona, no? Pagalingan ng spokesperson. Oo. Di ba? Oo. Sa kampo ni Justice Corona noon, sila, yung magandang abogado na nga para noon. Si Karen Jimenez, yun, oo. Si Karen. Mama Karen. At saka yung si Attorney Salvador. Panelo. Salvador pa. Hindi, yung host Rex. natin sa Rex Salvador. Hindi rin. yung host natin sa Radyo Aguila. Tranquil Salvador. Tranquil Ayun, Salvador, di ba? akala ko kung Oo. sino-sino eh. So, sa part naman ng prosecution, sino ba ang spokesperson nun dati? Oo nga, no? Ba't pala tayo Diba? matandaan? Eh? Ba't ba ang natandaan natin yung maganda sa kanya? Si Karen Jimenez lang ang natandaan natin, di ba? Oo nga, hindi natin matandaan eh. No? Oo nga, no? Ba't ba nalimutan agad natin Ibig yun? sabihin, hindi tumatak. Oo. Kasi Hindi doon tumatak. sumikat, doon nagkaroon ng karir, no? Si Attorney Karen, no? At ngayon, PB personality na rin. Ayun. Grabe, no? Oo. Sige. Ano pa? Ang nakita mo dyan? Ayan. Oh. Eto ba nabati na natin itong may birthday na ito? Hindi pa raw. Bati ko Sige, muna. sige. Oo. Happy birthday daw po to ang hirap basahin ang pangalan dyan. Dodong na lang. Happy birthday to Dodong Alparo ng Middle Lark, Edmonton, Alberta, Canada. Middle Lark. And happy viewing to her wife, Glenna Alparo. Happy viewing daw po kay June and Lilian Alparo ng Labangon, Cebu City. At happy birthday kay Marites Sison. Aba, talaga naman. Happy birthday din kay Nicolo Ivan Tupal ng Middle Lark, Edmonton, Canada.
Happy birthday kay Nanay Lily Manoto. Ayan. Ayan. Oh, ang dami birthday. Mga pagbati ni Gracie na naman ito. Saka nagkataon, oh, dapat sigilin na natin ito si Gracie. Talaga naman, oh. Ito. Alam mo pala, so kapag ka-aktibo lang talagang eskwelahan, masasawata ang nakaambang krimen eh. Bakit? Ano bang nangyari? Alam mo bang meron na naman daw palang isang panibago nagtangka na umatake sa isang eskwela, isang estudyante na naman daw pala ito. Nagtangka? Nagtangka na naman daw po umatake sa isang eskwelahan sa Leyte. Ganun ba? Mabuti na lamang daw po at naagapan ito ng mga otoridad. Akala ko si Senador Pamakino ang nakasawata niyan. Ay, kiniklaim ito isa eh. Ano ba nangyari? Aha. Hindi ko rin maintindihan. Sige. Ito.